The most requested binangkal recipe, eto na nga yung hinihintay ninyo. Paborito natin tong lahat, so let's start. Simulan natin sa paghalo ng dry ingredients, 2 cups all-purpose flour, 1/4 cup of cornstarch, 1 teaspoon of baking powder, 1/4 teaspoon of salt. I'm using Himalayan salt but pwede kayong gumamit ng any kind of salt. So depende na yan sa inyo. So i-mix lang natin ito at i-set aside muna natin. Para makaproceed tayo sa paggawa ng wet ingredients, gagamit tayo ng 1/2 cup of evaporated milk, 1/2 cup of sugar, tapos i-whisk lang natin ito hanggang malusaw yung sugar. Pwede pala kayong gumamit ng brown sugar kung wala kayong available na white sugar. So, pwede na nating ilagay ang 1 tablespoon of coconut oil at ang isang pirasong itlog. Maglagay lang din tayo ng vanilla essence but this is optional lang po. Kung hindi kayo mahilig sa vanilla, pwede nyo na po yung skip pero mas maganda or mas mabango kasi pag meron tayong vanilla essence. At ayan na nga, i-combine na natin ang wet ingredients dito sa dry ingredients. At i-mix lang natin ito ng mabuti hanggang mag-well combine ito. At pag ganito na yung itsura, pwede na natin tong i-knead gamit ang ating kamay. Masahin lang natin ito at least mga 1 minute para magiging soft yung dough natin. At maganda ang kalalabasan ng ating binangkal. So lumipas ang 1 minuto, ganito naka-soft ang ating dough. Alam ko kahit hindi kayo baker, I'm sure na kayang-kaya nyo tong gawin. So ilipat lang natin ito sa baking mat para meron tayong maluwag na space. At gagamit nga lang po pala ako dito ng scooper para magiging pantay-pantay ang shape at laki nitong binangkal natin. Tapos sundan nyo lang itong ginawa ko. Mabilis lang at madali lang tong sundan. Ginawa ko lang itong pabilog-bilog. Kung wala pala kayong available na scooper, kagaya nito, pwede naman kayong gumamit ng kutsara or else pwede kayong gumamit ng kiluhan para magiging pantay pa rin yung timbang at laki ng inyong binangkal. So ayan na nga, nakagawa tayo ng 15 pieces and then gagamit lang tayo dito ng tubig. Tapos isasawsaw lang natin itong dough dito sa tubig at iro-roll lang natin ito gamit ang ating dalawang kamay. Aantayin lang natin ito na medyo mag-sticky ito sa ating kamay. At pag ganito naka-sticky, pwede na natin tong i-coat sa ating sesame seeds. So ito yung paraan para mananatiling kumapit yung sesame seeds dito sa ating dough. At kung nasundan nyo lang talaga ang step by step sa paggawa ko nito, I'm sure magiging successful ang paggawa ng binangkal ninyo. So ito na nga yung lahat na na-coat natin sa sesame seeds. So ang next naman nating gagawin, i-roll na naman natin ito gamit ang ating dalawang kamay para mas lalong kakapit pa yung sesame at magiging bilog talaga yung itsura ng ating binangkal. At kung mapapansin nyo, soft at maganda na ang pagkabilog compare sa hindi pa natin na-roll. Medyo magaspang tingnan yung hindi pa natin na-roll. So sundan nyo lang yung ginawa ko hanggang matapos tayo nito. At kailangan nakasalang na tayo ng mantika para directly na tayong makaluto nitong binangkal pagkatapos nating ma-roll ito lahat. So ito na nga yung itsura nila, oh, soft na kung tingnan at pantay-pantay yung laki nila. So ayan na nga, pwede na natin tong lutuin sa mainit na mantika. 1 kilo pala yung ginamit ko na mantika dito. And then yung frying pan naman na ginamit ko, 26 cm po ito. At kailangan nga pala dahan-dahan lang ang paglagay para hindi kayo matalsikan ng mantika. At pagkatapos naman, mag-aantay lang tayo hanggang lumitaw yung binangkal natin. At ayan na nga, lumitaw na silang lahat. Tingnan nyo, oh. So mag-aantay na naman tayo na mag-crack ito isa-isa na para bang ngumingiti. At ito na nga yung ngiti na hinahanap natin. O ayan, o, tingnan nyo, nakasmile na silang lahat. Ang ganda kong tingnan. Ibig sabihin po niyan, perpekto po yung pagkagawa ng binangkal ninyo pag ganito ka-smiley. At pag medyo golden brown na ito, pwede na natin tong hanguin. Ako, mas mahilig ako sa medyo tostado. Kaya mag-aantay talaga ako na medyo magiging golden brown na talaga yung color nito. Tsaka ko hahanguin. At ayan na nga, eto na nga yung insaktong pagka-golden brown na hinahanap ko. Eto kasi yung perfect na pagka-golden brown ang gusto ko. Para mas crunchy kung kakagatin mo ito.
At kung mapapansin nyo, yung sesame seeds nakakapit pa rin. Alam nyo ba na sobrang napakabango? At syempre, dahil takam na ako nito, titikman ko na to. Ang sarap na nitong kagatin, no? I'm sure grabe, napaka-crunchy nito. So, unang kagat para sa mga binangkal lovers dyan. Ay, grabe. Ang sarap. The best. Napakasarap, promise. Kaya itry nyo nang gumawa nito, I'm sure hindi kayo mabibigo. Pwede nga pala ito pang negosyo. At para nga pala sa kumpletong listahan ng ating sangkap, ilalagay ko na sa comment section. At paki-comment na din kung saang lugar banda kayo para malaman ko naman kung saan umabot ang video na to.